Para saan nga ba ang lahat ng pinaghirapan mo? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ganoon din po sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng 24/7 Wow Words of Wisdom. Ako po si Sister Janet Roma ng CG Ambalete. Salamat po sa biyaya at grasya ng Panginoon na ako po ay magamit para makapagbahagi ng kanyang salita para naman po sa iba. Isang araw ba'y naitanong mo sa sarili mo, bakit nga ba ako nabuhay sa mundong ito? Bakit nga ba ako pinanganak na ganito? Ganito na lamang ba ang buhay ko? Paulit-ulit, na gumigising, kumain at natutulog? Ganito ba ang dapat gawin ng lahat ng tao? Ang mag-aral ng mag-aral at ubusin ang oras sa pagtatrabaho. Bumili ng maraming gusto at mag-ipon ng maraming pera at pagkatapos ay mamamatay lang. Marami sa atin ay hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang tunay na layunin nila sa buhay. Pero alam nyo ba na kung paanong nalalaman ng isang inventor ang layunin ng kanyang inimbento, ay gayon din naman nalalaman ng manlilikha ang layunin ng kanyang mga likha. Kaya kung hindi mo pa alam ang layunin mo, tanungin mo ang Diyos na siyang lumikha sa iyo. Ano nga ba talaga ang purpose ng ating buhay? Ating pag-aralan at alamin kung ano nga ba ang tunay na layunin ng Diyos sa paglikha sa atin at ano nga ba ang purpose nating lahat. Sinabi sa mga ngaral, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sinabi nga po dito na lahat ng tao ay dapat maukit o malikhaan ng pagkatakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. At karapat-dapat naman po talaga na ito ay maging layunin natin sa ating buhay dahil kung ating iisipin ang Diyos ang lumikha sa atin. Lahat ng may buhay ay nagmula sa Kanya, ang purpose mo ay para sa Panginoon at hindi para sa pansariling kagustuhan mo lamang. Masyado nang nasanay ang tao sa katagang you only live once, kaya puro na lang enjoy dito. Gaya doon at ang ilan ay hindi na nila naaalala ang tunay nilang layunin. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang dalawang puntos na tumutukoy sa ating tunay na layunin. Ang una po ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Buong puso, wala pong kalahati dahil madalas ang nangyayari po ay matapos nating ibigay ang ating puso sa ibang mga bagay ay kung ano na lamang ang natira, yun na lamang ang para sa Diyos. Ito po ay mali at dapat hindi natin ginagawa. Sabi po, buong puso, ibig sabihin po sa kahit ano pang aspeto ng buhay mo, ipakita mo sa Diyos ang totoo at tunay na pagmamahal mo sa Kanya, na siya ang sentro ng lahat sa buhay mo at siya ang priority mo. Sa paggising mo pa lang sa umaga, naroon na yung pagdidevotion mo sa Kanya, pananalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita. Nakakapag-ikapo ka ba sa panahon na meron ka? Mahal tayong lahat ng Diyos, kaya't ang nais niya ay mahalin din natin siya. Hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa pamagitan ng ating mga gawa. At tayo po nasa ikalawang puntos na. Ito po ay matatagpuan natin sa versikulo 38. Ibigin mo yung kapwa gayo ng iyong sarili. Hindi po natin ito magagawa kung wala sa ating puso ang Panginoong Hesus. Ang tao ay likas na makasarili, ngunit bilang tagasunod ng Diyos, winawaksina natin ang ating laman at pinapanaig ang Espiritu. Ang pagmamahal sa kapwa ay walang pinipili. Kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig, ay kailangan nating iparamdam ang pagmamahal. Dahil ganon din naman ang ginawa ng Diyos noon para sa atin. Pinaramdam niya ang pagmamahal sa mga tulad nating makasalanan. Nilikha ang tao para magmahal, hindi para magkagalit-galit. Lahat ng aspeto ay paramdam mo ang pagmamahal, hindi lamang sa salita, lalong higit sa gawa. Bilang conclusion, ating tandaan na tayo nilikha upang maging kagamit-gamit. Naitalaga mo na ba ang iyong sarili para magamit sa iglesia ng Diyos? Kung hindi pa nga ay ngayon na ang panahon para tumugon sa pagtawag ng Diyos. Lagi mong isipin na layunin nating sumunod at maglingkod. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa isang panibagong umaga na muli ay nakapakinig kami na yung mga salita. Salamat po Lord na sa mga oras, O God,
sa mga hindi pa nakakaalam kung ano po yung tunay na layunin nila sa buhay nila, Panginoon. Salamat po, Lord, na sa umagang ito sa pagkarinig ng iyong mga salita. Salamat na ikaw ang magbubukas sa kanilang puso, sa kanilang isipan, at upang ipaunawa sa kanila kung ano nga ba ang tunay at purpose ng kanilang mga buhay. Kaya Lord, salamat sa iyo po tinataas ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Muli ako po si Sir Janet na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhati.